Nakaranas na ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong may international name na Bebingka. Sa Santa Catalina, Negros Oriental, mahigit 100 residente ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha. Yan at iba pa sa ating dambuhalang balita ngayong hapon. Hindi pa man nakakapasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Bebingka, nagpaulan na ang pinalalakas itong habagat sa maraming lugar sa bansa. Sa Del Gallego, Camarines Sur, 5 barangay ang na-isolate matapos umapaw ang spillway. Binaha naman ang ilang lugar sa San Jose, Occidental Mindoro. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada kaya pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa Batangas City. Matindi rin ang pag-ulan sa South Luzon Expressway. Nagka-landslide naman sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Agad nagsagawa ng clearing operations para maalis ang mga bumagsak na lupa, bato at puno. May pagguhuri ng lupa sa Banawe, Mayoyaw Road at Tiwong Cayapa Road sa Hingyon, Ifugao dahil sa patuloy na pag-ulan. Walang tigil din ang pag-ulan sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa CDRMO, binabantayan nila ang 7 sa 27 barangay na madaling bahain pati ang mga lugar na landslide prone. Minomonitor din ang Naga River. Sa kabila ng pag-ulan, tuloy ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival. Mahigit 100 residente naman sa Santa Catalina, Negros Oriental ang kinailangan ilikas dahil sa banta ng pagbaha. Karamihan kasi sa kanila nakatira sa mababang lugar na madaling bahain. Nakapagtala rin ng pagguho sa ilang barangay roon. Sa bahay naman ng Siaton, 2 bata ang nasagip matapos matangay ng lumaragas ang baha. Ayon sa ulat, naliligo sa dagat ang magkapatid na edad 10 at 12 nang biglang tumaas ang lebel ng ilog. Sandamakmak na basura ang inanod sa baybayin ng Boracay Island. Kinansila naman ng Aklan Provincial Government ang lahat ng sea sports activities bilang pag-iingat. Sa Kidapawan City, 8 bahay ang napinsala matapos mabagsakan ng mga natumbang puno. Bunsod yan ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, inaasahan natin na posible ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay pumasok ito sa northeastern boundary ng PAR at kapag nagkaganon, bibigyan natin ng local name na PERDI. Kahit wala tayong inaasahan na landfall scenario, patuloy tayong mag-monitor at magbibigay ng update sapagkat in some ways ay na-influensya nito yung habagat.